Good afternoon sa inyo at welcome sa another episode ng Faith and Coffee, the podcast. Ako po si Brother Ham, kasama ko ngayon si Brother Jom, and na-invite po natin, sobrang privilege tayo today dahil nandito po si Pastor Edwin Limbaga. Siya po ay head pastor po ng Filian Baptist Church sa Bacoor, Cavite. And he's also a doctor of philosophy, specialized in theological studies, founder of Bible Logic online course, and also awarded as Excellent Filipino Inventor noong 2018. Yes, po. So bigatin po yung kasama natin yan. Di ba, Brother Jom? Sorry. Yes, tama yan, Brother Ham, no? So, right now, we have Pastor Edwin sa ating podcast, no? In episode 2. And he's also the author of Your Choice, Your Destiny, no? This book is about salvation and eternal security. Pero bago ang lahat ng yun, no? Bago natin itackle yung about sa book ni Pastor, nais lang namin itanong, Pastor, what is the inspiration about the Bible Logic course? Magandang tanong yan, Brother John, Brother Ham. Ang Bible Logic course actually ay nagsimula po iyang maging public nung pandemic. Nung makita ko po na ang mga tao ay nagkaroon ng tinatawag nating lockdown, so I take that privilege na makapagturo online. So ang Bible Logic ay isang proseso na kung tinatawag po ay scientific way of Bible interpretation. Ano po? Kasi ito ay naging kaisipan ko. Bakit ang mga theologians ay nag-aaway-away sa aral at turo at paliwanag ng Bible? So sabi ko, bakit ang mga scientists ay hindi lagi sila nagkakasundo-sundo? So sabi ko, ba't hindi natin gawing scientific yung Bible interpretation? I-apply natin ang mga laws of logic, i-apply natin yung mga process before we arrive to a conclusion. So, susuriin mo ng mabuti, titingnan mo ng mabuti, bago natin panghawakan ng isang aral. So, Bible logic ay nabuo sa paniniwala na kinakailangan yung ating pagpapaliwanag, pagtuturo, at yung ating Bible interpretation ay nakabase po yan sa science. Para makita natin at maunawaan natin ano ba talaga yung kahulugan ng Bible. Kaya ang first law na in-apply po sa Bible logic, para makuha mo talaga yung tinatawag nating meaning, yung tinatawag nating first law ay the law of intended meaning. So we always apply that for us to be able to extract the intended message or the intended meaning ng bawat talata ng Bible. So, Pastor, follow-up question lang, no? Yes po. Siyempre, ang Bible Logic is very new, especially in Christian community, no? When it comes to doctrine. Pastor, ano ba yung mga challenges na mga hinarap mo niyan, no? Kasi alam natin, once nung unang tinuro mo yan is maraming nagulat. Yes po. Even siguro alam natin na in the Baptist community, no, inside pa lang ng Baptist community is maraming aral, no, na ginagawa ang mga Kristiyano, and for that nag-aaway-away sila. So, Pastor, paano mo na-introduce sa kanila and ano yung mga challenges na naharap mo during that time? Well, that's another good question dahil kapag tinignan po natin, nung unang-unang nagsimula po tayong magpaliwanag using the term Bible logic, halos lahat po yata ng pastor ay against ito. Because naandun sila sa kaisipan na hindi mo pwedeng pagsamahin yung logic at saka yung Bible. Hindi raw pwedeng magsama yan. So, sa kanila, yung tamang pamamaraan ng pag-i-interpret ng Bible ay yung pagtatagpi-tagpi ng bawat talata. And I told him that is logical. The very reason kung bakit tinanggap natin yung paliwanag na ang tamang pagpapaliwanag ay yung pagtatagpi-tagpi o pagduduktong-duktong ng Biblia is already a logical process. That's why we accept that as a logical being. So,
ang number one na naging challenge talaga sa akin is that hindi accepted ng maraming mga pastors na pwedeng pagsamahin ang logic at Bible. Kanya nga lamang, nandoon siguro sa punto ng pagtingin na anong logic. So, dalawa po kasi ang logic. Meron tayong tinatawag na human logic and we call that reasoning. So, human logic is a process or known as also a method kapag tayo ay nagbabasa, umuunawa, nagpapaliwanag, gumagamit tayo ng lohika. Kaya lang the Bible possesses its own logic. At naniniwala ako, kaya tinawag ito na Bible logic, hindi ito bagay na ipinapaliwanag o pinipilit pagsamahin ang Biblia at ang lohiko ng tao. Bagkus, ito ay isang pamamaraan na tinitingnan natin ano ba ang lohiko ng Bible. At ginagamitan natin ng isang process na kung tawagin natin ay lohiko ng tao. So, binigyan ko po ito ng tinatawag nating distinction. Ano ba ang lohiko ng tao? At ano ba ang lohiko ng Bible? Well, pag lohiko po ng tao ang ating tinignan, ito po ay nagpo-possess ng kung tawagin natin ay absolute correctness. So once you call it is logical, it possesses a characteristic of being an absolutely correct. But the Bible is a different logic. But again, the Bible possesses a characteristic of being an absolute truth. So kung titingnan po natin at titingnan natin alin ang mas mataas sa dalawa. Ang lohiko ba ng tao o ang lohiko ba ng Bible? Kung ang tao ay nagpo-possess ng absolute correctness, so ito po ay isang method para maunawaan natin at ginagamit nating process. Ang Bible is absolutely correct. So mayroong pagiging absolute. So ginagamitan natin ng proseso ng tao yung paliwanag at aral at turo ng Biblia. So kapag nilagyan natin ito sa position, mas mataas po ang lohiko ng Bible. Kasi absolute truth. Ang lohiko ng tao ay mas mababa pagdating sa Bible. So hindi maaari na magpantay yung dalawa at sabihin nating magkapantay pagkos laging mas mataas ang Bible kasi ang Bible walang mali. Siya ay isang katotohanan. Ang tao naman ay gumagamit ng lohiko para maunawaan at maipaliwanag ang katotohanan ng Biblia. So, mas mababa po yung lohiko ng tao. So, kaya Bible logic ang ginamit natin para unawain na ang Bible may sarili niyang lohiko. At doon tayo ngayon kumukuha. Kaya ang unang batas, kapag binabasa natin ng Bible, the Bible has its own intended meaning. Hindi natin pwedeng gamitin ang mga terminolohiyang ginamit ng Bible at ang gagamitin natin pang-unawa ay ang dictionary. Kasi bakit? Pwedeng yung term na yan, iba yung pakahulugan ng Bible diyan. So kukunin mo bakit ginamit ng Bible yung termino. Hindi sa kung ano yung kahulugan ng dictionary, kundi kung ano ang pakahulugan ng Bible sa paggamit niya sa terminong ito. So that is what you call Bible logic. Ano po? Brother Ham. So in a brief explanation, Pastor, naiintindihan ko kasi na medyo malalim ng pag-aaral ng Bible logic, no? Ano po yung process na kung mabibigyan niyo kami ng pointers na ginagamit niyo po sa Bible logic para makuha ninyo yung intended meaning ng binabasa natin sa Bible? Well, salamat po. Since the Bible logic is a scientific way of understanding the intended meaning of the Bible, so a process is already a human way of extracting the intended meaning. So, ang first process is analogy. You have to see and you have to analyze. Kasi bakit? May dalawang truth po kasi na tinitingnan tayo. Ang human logic, gumamit po yan ng tinatawag natin semantic.
when you say semantic, kung ano yung meaning ng term based sa binibigay ng dictionary, yun yung meaning ng terms na ginagamit natin. Kumbaga, pag sinabi nating patay, tumutukoy tayo sa katawan ng taong walang buhay. That's what we call dead in a semantic meaning. Kaya lang, mayroon pong isang truth na kung tawagin po natin mga kapatid ay pragmatic. What is a pragmatic? A pragmatic deals with the intended meaning of the speaker. Nagsasalita ang isang individual, gumagamit siya ng lingwahe, gumagamit siya ng termino, pero may iba siyang kahulugan doon sa salitang gagamitin niya. Yun yung kanyang intended meaning. Ang good example ko rito, halimbawa, ay may isang estudyante na pumasok pero late na siya. Yung kanyang teacher ay ang nasasabing salita ay good, ang aga mong pumasok. Knowing na hindi siya maaga at late siya. So the intended meaning of saying you're too early is not he is early but rather to insult him being late. Sarcastic. So, and that is the intended meaning of the Bible. So when the Bible uses terms, mayroong intensyon, may dahilan bakit niya ginamit yung salitang ito. At yung meaning nito ng Bible, yun yung gagamitin natin. Hindi yung pang-unawa natin base sa kung ano ang meaning nito sa dictionary. So, it is a must. To extract the intended meaning of the Bible, we also use the Bible meaning and interpretation. So, you need to go to the process of analogy. I-analyze mo, titingnan mo. And another process na napakahalaga, there is what you call an a priori probability. May mga bagay, ang Bible po kasi pag binasa po natin, may mga bagay na hindi po given sa Bible. So as you study, as you analyze the Bible, may tinatawag tayo antecedent probability. Halimbawa, wala tayong idea, wala tayong knowledge before the creation of the world. And the Bible gives facts about the creation of the world. So we call that the probability before the creation of the world. Ano bang mayroon? Paano ba yung mga nangyari before? So since na in-reveal ng Bible yan, so nagkakaroon tayo ng tinatawag nating probability sa kung ano yung gustong sabihin ng Bible using the a priori probability. Another process is the a posteriori probability or known as the consequent probability. Kapag nagsalita ako, may consequence yan eh. May yung consequence ng sinabi mo is equally true doon sa statement na binibitawan mo. Kasi consequence siya and you cannot deny the consequence as equally true. So napakahalaga na maunawaan natin yung antecedent probability and consequent probability, and part yan ng tinatawag nating process to make our Bible interpretation scientific. So those are the process, and also we have no other process known as the effect to effect, but I will explain that later. Okay, thank you so much, Pastor. Alam ko, very interesting itong Bible logic. At Yes. feeling ko, mahaba-habang explanation to. But let's Exactly. go to your book exactly. Ito po yung Your Chance, Your Choice, Your Destiny. No, ito po yung sinulat niyo po, a book about salvation and eternal security. Pastor, para po sa inyo, ano po ba yung Christian salvation? Well, that's a very good question. When we talk about salvation, now let's define the word salvation first because this is actually yung topic ng salvation. Maraming nagdidebate, maraming nag-aaway-away, may nag-aaway na nawawala kaligtasan, hindi nawawala. I think the very foundation of the word salvation, it is already a self-explanatory once it is defined correctly. Okay? Salvation defined in two ways. Number one, once you are saved, you will not go to hell anymore and you will go to heaven. So, isa lang dyan ang alisin mo, it cannot be called salvation. Yung hindi ka na pupunta ng impyerno, pagkos papunta ka ng langit.
Kaya maliwanag po diyan ang John chapter 3 verse 15. Whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. That word, should not perish, but have everlasting life, equal to salvation. That is exactly the meaning of salvation. And I think that alone answers so many questions. Kung nawawala ba kaligtasan, ang promise should not perish, but have everlasting life. So, ang pinag-usapan natin kapag sinabi mong ako'y ligtas na, ang meaning yan, hindi ka na pupunta ng impyerno, papunta ka ng langit. Pupunta ka na ng langit. So that is salvation. And I think, and I believe with all my heart from the crown of my head to the sole of my feet, that lahat ng tao, wala silang hangad, kundi maligtas sila at makatiyak sila na hindi na sila pupunta ng impyerno at sila ay papunta ng langit. And I think that the kind of salvation yung gusto nating pag-usapan at i-discuss ngayon. Pastor, madalas na ginagamit natin sa Christian community natin yung mga salitang grace, faith, and works. Ano po ba exactly sabihin ng saved by grace? And pag nakapagawa po tayo ng good works, makakonvert naman natin as salvation po yun. Okay. I think we need to define each word. Now, ito linawin natin para maging magandang usapan. Kapag pinag-usapan natin ang biyaya, lalong-lalo na yung Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith, and that is not of yourselves, that is the gift of God. Ano ba yung ibig sabihin na ligtas ka sa biyaya? Okay, i-define muna natin yung grace. Pag sinabi natin grace, ang meaning po yan, God give what you don't deserve. Ano yung mga bagay that we don't deserve? And actually, sila yung nagsasabi, this is the grace of God. But again, go back to the kind of salvation that we want to talk, since dalawang side yan, yung hindi ka na mapapahamak, kundi papunta ka ng langit. Okay, so para malinaw po natin, ang salitang grace ay lahat ng bagay na hindi tayo karapat-dapat na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ano po yun? Yung you have given the power to become sons of God. Ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. That is grace. You have given the eternal life. Buhay na walang hanggan. So ang pagkakaloob ng buhay na walang hanggan ay biyaya ng Diyos. Okay? Iyan ang mga kategory. Kanya nga lamang, sapat na ba na sa biyaya lamang ako naligtas? Kasi kung ang biyaya ay tumutukoy sa mga bagay na hindi natin deserve, ano ho yung pakahulugan naman ng Titus 3:5? Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Now, kung titingnan po natin, ang kahulugan naman ng mercy ay ganito. God removed what we deserve as a sinner. Ulitin ko God removed what we deserve as a sinner. So when we say God removed what we deserve, ang tao po'y makasalanan at lahat po ng makasalanan dapat parusahan. Sinabi ng Bible yan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Paano nare-remove yung deserve mo? Kailangan mawala yung kasalanan mo. Papasok po yung tinatawag tayong forgiveness o pagpapatawad ng Diyos. So doon pumapasok yung mercy of God. Kasi hindi pwedeng i-remove ng Diyos yung deserve mo until patawarin ka ng Diyos. So lahat ng bagay na nag-aalis ng deserve mo, nagfo-fall yan under sa mercy of God. Lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos na hindi mo deserve, nagfo-fall yan under the grace of God. Kaya kung titingnan po natin sa John chapter 3 verse 15, whosoever believeth in Him should not perish. That is removing of what you deserve. Because man deserve to perish because they are sinner. Pero since God removed what you deserve, so God gives you the mercy para wag ka nang mag-suffer sa hell.
And also, sabi ng John 3:15, should not perish but have everlasting life. God give what you don't deserve to be given an everlasting life. So, under the mercy of God, God removed what you deserve. Under the grace of God, God give what you deserve. So dito, about the book, kung mapapansin nyo, is about eternal security. Pero hindi nabanggit yung eternal assurance. Ang eternal security only deals with hell. Meaning, hindi ka na pupunta sa impyerno. You are secured that you shall never perish. Pero pag pinag-usapan naman natin ang eternal assurance, it is an assurance that if you die, you will go to heaven with God. So salvation must possess the two things that you will have an eternal security that you will never perish, and you will have an eternal assurance that you will go to heaven with God. Isa lang dyan cannot be called. Isa lang dyan ang mawala, it cannot be called salvation. Hindi ibig sabihin kapag saved ka, hindi ka pinatawad ng Diyos. Because kung hindi ka pinatawad ng Diyos, hindi ka rin makakapasok sa langit. Kung wala kang eternal security, 100% wala ka rin eternal assurance. So, napakahalaga para makumpleto yung salvation, you must be first forgiven and then given the power to become sons of God. So, yun yung salvation na tinutukoy ng Bible. At yan din yung salvation na pinag-uusapan natin dito sa aklat ng your chance, your choice, your destiny. So, Pastor, actually, napakinggan ko na yung turo mo about sa salvation, two folds of salvation, no? Sa Bible Logic in YouTube. So, guys, no, may singit ko lang, si Pastor po ay marami ng videos about Bible Logic sa YouTube, no? Kung gusto niyo subaybayan, no? Since pandemic 2020, nag-start na siya magturo. So, kung kayo is bago pa lang na mapapakinggan si Pastor, no, medyo mahaba-haba yung ika-catch up niyo. Pero, ang maganda naman nun is, meron tayong pwedeng balikan ng mga aral in YouTube, Pastor, right? Yes po, yes po. Pastor, ask ko lang yung ating mga audience if meron silang mga katanungan, no, about sa book ni Pastor or even about salvation. Yes. So, pwede tayo mag-interact sa mga, natin, yung magagaling natin magtanong dyan, no? Naka-ready na, naka-ready. Hindi ba? So, Pastor, sige, follow-up question lang ako, Pastor. Sige po. Kasi, actually ako, Pastor, nung narinig ko rin ang katuruan about sa two folds of salvation, which is, we're saved by mercy and grace. No? Ngayon, Pastor, nung nakita ko na itinuro mo siya online, no, maraming nagulat din. Yes, Kasi, alam natin na matagal ng katuruan na we saved by grace. And nakita ko Alone. Grace alone, Pastor. Especially, particularly. And nakita ko na marami nag-comment sa'yo about that na hindi na raw, ang mercy is nakapaloob na raw through grace. Right, Pastor? So, maraming question, no? Maraming tanong, maraming nag-comment about that. And yung iba, nagpahayag ng mga kanilang mga opinion, no? With their verses explanation. Pastor, paano mo sasagutin na ang mercy daw is nakapaloob na sa grace? Okay. And we should acknowledge that as grace alone lang. Well, isa sa magandang tanong yan because dito lilinawin po natin na hindi maaari na under any grace sa mercy. Magkaiba po yun. Una, sa application ng kanilang meaning, hindi pwede na pumailalim yung mercy of God sa grace of God. Because ang meaning ng grace of God, God did what we don't deserve, while the meaning of mercy is God removed what we deserve. Yes. Now, tinitingnan nila yung meaning at sinasabi nila kapag sinabi nating mercy, grace, naroroon na yung mercy. Cannot be. Number one, because magkaiba ng application, sa ibang paraan mo i-apply ang mercy. Sa ibang paraan mo i-apply ang grace.
Ang mercy, nag-aalis ng anumang bagay na dinideserve natin. Hindi siya nagbibigay. Ang nagbibigay po, grace, ng anumang bagay na hindi natin deserve. So because of a different application, it is not probable that the grace will under the mercy because of its application. Yes. Number 2, kung bakit hindi pwedeng i-apply, sabihin natin na yung mercy is under ng grace. Because the mercy and the grace is a different attributes of God. Yes. Distinct ang mercy sa grace. Distinct in application, and they are both the attributes of God. So sa makatuwid, pinoposes ng Diyos ang mercy at pinoposes ng Diyos ang grace. And they are both necessary for salvation. Hindi pwede mabuo ang salvation na wala yung mercy. Hindi rin pwede mabuo ang salvation na wala ang grace. Because of its meaning and because of its application. Now, another thing mga kapatid, sabi nila, as they explain, ang motive daw ay ang mercy, pero ang salvation ay ang grace. And that is not also probable. Because kung ang motive ng pagbibigay ng Ama sa kanyang anak na ang Panginoong Jesucristo ay mercy, if that is the motive, therefore, lahat ng tao kinahabagan ng Diyos. If that is the case, once you receive the mercy, you are already forgiven. Because naibigay na sa iyo ang habag. Kung yun ang motive. But the Bible speaks so clearly na ang motive kung bakit ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak ay ang pag-ibig ng Diyos. Yes. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ang ginamit na world doon sa Greek word ay cosmos. It represents the whole world at lahat ng nasa sa loob nito. So the very reason why the Father gave His only begotten Son is love. Okay? And the mercy is the characteristic of His Son and grace. Kaya merciful and gracious. So yung salvation po si Kristo, yan ang sinabi naman ng Acts 4:12. There is no other name given under heaven. So kung ang salvation si Kristo, at yung characteristic at ang attribute ni Kristo na nagdala ng kaligtasan ay the mercy and the grace of God. So distinct yung dalawang attributes, magkaiba ng ginampanan, magkaiba ng ginawa, para yung kaligtasan makumpleto. Kaya ang talagang tama po, salvation is in Christ alone, through the mercy and the grace of God. Ang mercy, ang nag-alis sa atin sa impyerno, ang grace, ang magdadala sa atin sa langit. Ang mercy, ang nagbigay sa atin ng eternal security, ang grace ang nagbigay sa atin ng eternal assurance. So salvation cannot be complete without the mercy of God. It cannot also be complete without the grace of God. But the grace cannot, by all means, underin si mercy, at ang mercy underin si grace, because each characteristic of God is distinct from each other, distinct in meaning, distinct in application, to fulfill the promise of salvation to those who will believe in God. Salamat po. Abraham. Yung Pastor, no? Talagang, actually, malinaw na, no? Yung pagkakasagot ni Pastor about mercy and grace. Yes po. Na talagang hindi pwedeng under ni grace si mercy, or hindi natin pwedeng sabihin na nakapaloob na si mercy through grace, no? But, is mercy and grace is may ginagampanan talagang kanya-kanyang role, no? When it comes to salvation. So, Yes. Pastor, alam mo, kami bilang mga young preacher din ni Ham, no? Yeah. Siyempre, mga bago lang kami din nangangaral ng salita ng Panginoon, is marami rin kaming na-encounter na
mga taong nashashare namin. Opo. So, meron lang isang pagkakataon, Pastor, na meron ako na-share na tao, no? And then, Opo. kasi ang naging issue doon, Pastor, is nilid ko siya in prayer. Okay. Nang repeat after me. Okay. Pagdating sa sinner's prayer, right? So, kung tayo guys, no, nagpapatanggap na alam natin yung ating natutunan is we lead yung person sa sinner's prayer. Pastor, nabanggit niya kasi na before is nasira na daw siya ng gospel. Pero ang sinabi sa kanya is tanggapin mo lang sa puso mo ang Panginoong Kristo. Okay. And wala nang prayer na ginawa, wala na silang kumbaga parang shinare lang yung mga talata sa Bible, nag-usap lang sila, and then sinabi sa kanya na tanggapin mo lang ang Panginoon sa puso mo. So Pastor, ano ba talaga yung tamang way na kung paano tayo nag-share ng salvation sa isang tao and paano natin siya sa tamang paraan mapapatanggap sa Panginoon Kristo? Well, I like the question because it will clarify the true salvation sa Bible. Now, first we need to remember this. When we talk of salvation, it should not be by opinion. Hindi yung anong tingin ko, anong tingin mo, anong tingin ng bawat isa sa atin, because baseless opinion yung tinatawag natin. Now, we need to understand, the Bible speaks so clearly in the book of Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So, we need to remember, ang magsasabi ng paraan ng kaligtasan ay ang Ebanghelyo ni Kristo. So, we need to understand the gospel. Okay? Sapat na ba na sampalatayanan ko ang Panginoong Jesucristo? At pag ako'y sumampalataya kay Kristo, ligtas na ako? Well, we need to define the word faith. Okay? Kasi sinabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Ano mo yung meaning ng believe na yan? Kasi kung yung meaning ng believe na yan ay gagamitan natin ng semantic meaning, kapag ang isang bagay pinaniwalaan mo, ligtas ka na. Kasi yun ang meaning ng salitang believe. Pero nagsimula tayo sa ating interview kanina at binanggit ko yung tinatawag nating pragmatic meaning or the law of intended meaning. Ano ba ang kahulugan ng Bible kapag yung sinabi ng Bible believe? Yung ba yung sinasabi na pag naniwala ka, okay, ang ibig sabihin ba niyan, lahat ng naniniwala na tao ngayon, na si Kristo ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay, ligtas na silang lahat. Kasi naniniwala na sila. Kung yun yung meaning ng Bible, so lahat ng tao ligtas na naniniwala sa Diyos. Na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Pero hindi po yun yung tinutukoy ng Bible eh. Kasi nilinaw ng Bible ang salitang believe. Ang sabi, mga kapatid, ng Book of Romans chapter 10. Ito yung saving faith, by the way. Kasi dalawa po kasi ang faith. Isang saving faith at isang gift of faith. Ano ba yung distinction ng dalawa? Yung gift of faith sa mga ligtas na. Ang saving faith ay sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo. So, kailangan ma-define po natin, base sa kung ano ang sinasabi ng Bible, ano yung salitang believe na pinararating ng Bible. Okay, sa Book of Romans chapter 10 verse 4, magandang basahin natin. At pakitingin nga ng Romans chapter 10 verse 4. Okay, tingnan natin, ha? Okay. Simulan natin sa verse 3. Ito, Romans chapter 10, verse 3. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Now, this is the negative meaning. Yung binasa natin ay yung mga taong hindi sumampalataya.
At ang ginamit na salita ng Biblia is have not submitted themselves unto the righteousness of God. At maganda sinimulan yon. They are being ignorant of the righteousness of God and going about to establish their own righteousness. So meaning, ang tao, para masave, naniniwala silang gumawa ng mabuti, sumunod sa 10 utos para masave. Ang sabi, kaya sila hindi nagpapasakop sa righteousness of God, equal to sa hindi sila sumasampalataya sa Diyos. So yung salitang pagsampalataya, yung halimbawa ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Lahat naniniwala sa Panginoong Jesus. Sapat na ba yun para sabihin natin ligtas na sila? Yun na ba yung meaning ng Bible sa salitang believe? Now ngayon, nilinaw na Apostle Paul na yung salitang believe is to submit to the righteousness of God. Ano po yung meaning nun? Yung salitang to submit, na yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, yung dugo na kanyang ibinuhos doon sa krus, ay isinasubmit mo ang sarili mo na yun lamang ang tanging makapagliligtas sa iyo. Sinasampalatayanan mo, inaako mo, tinatanggap mo na yung kanyang kamatayan ay para sa sarili mo, kasalanan, at ang kanyang dugo ay para sa mga kasalanan mo. So when you speak of the word believe, you are receiving what Jesus did at the cross personally for you. And you are giving yourself to Him. Yun yung meaning ng believe ng Bible. Yun yung intended meaning. When the Bible used the word believe, He mean to submit to the righteousness of God. Not just simply to believe per se. Or on the semantic meaning of the verse, or on the semantic meaning of the term, believe, but rather to submit to the righteousness of God, that Jesus died at the cross and received it for your sin and for your sins. Yes. Baka may gusto magtanong. Salvation. About salvation. About salvation. Dito, pwede kayo magtanong. So, Pastor, napansin-consider mo dito, eternal security, tsaka eternal assurance. Apo. So, madalas na tanong ng mga Christian, kapag sila ay na-save na, nawawala pa ba ang salvation? O posible ba bang mag-backslide ang isang na-save na Christian? Okay. Well, alam mo, isa sa magandang usapan ngayon, yung tinatawag na nawawala pa ba ang kaligtasan? At yung opposite naman nito ay yung osas. Na ito yung pinag-uusapan at pinagdidibatihan ng marami na tama o mali. Yung osas is once saved, always saved. Okay. I think yung confusion po ng mga taong nagsasabi ng osas at yung kumukontra sa osas yung pangunawa ng salitang kaligtasan. Halimbawa, para malinaw po sa atin kung nawawala pa ba ang kaligtasan o hindi na ba nawawala ang kaligtasan, ay makita po muna natin yung perspektibo, yung tamang pagtingin. Ang magandang pag-aralan ay yung kay Apostle Paul. Apostle Paul in the book of Romans, nung yung two eye of Apostle Paul, kapag ang ginagawa ko ay hindi ko ibig, hindi ako ang gumagawa. Pero it only refers to one person, Apostle Paul. Parehong ako. Now dito, ipinakikita ni Apostle Paul na mayroong dalawang nature si Apostle Paul. Now, alam natin si Apostle Paul ligtas. Alam natin si Apostle Paul Kristiyano. Walang duda, walang pag-aalinlangan. Pero may binabanggit siya na dalawang ako. Yung unang ako, yung gumagawa ng hindi niya ibig. Ito yung gumagawa ng kasalanan, ito yung gumagawa ng pagkontra sa Diyos,
Ito yung sumusuway sa Bible. Yun yung unang ako niya. Yung pangalawang ako niya, yung hindi ko ibig, ito yung banal. Ito yung ligtas. Ito yung tumanggap sa Panginoong Jesucristo. So, bigyan natin ito ng distinction. Kasi bakit? Tumutukoy sa isang tao na ako, na tinutukoy ni Apostle Paul. Dito, nakita natin ang isang katotohanan na kay Apostle Paul, may dalawang katauhan. Isang ligtas at isang hindi ligtas. Yung tinutukoy niyang unang ako na hindi ligtas ay yung kanyang laman. Lahat po ng mananampalataya, tumanggap na kay Kristo, lahat po ng ating laman ay hindi ligtas. O yung tinatawag nating physical body. Ito po hanggang ngayon nasa kasalanan. Wala pong tao na hindi nagkakasala ang laman. Okay? Yan din po yung tinutukoy ng Book of Galatians chapter 5. Ang bunga ng laman. Lahat ng yan ay makikita natin sa maging mananampalataya na. Bakit? Kasi ang laman ay hindi ligtas. Okay? No, malinaw yon. Yung pangalawa, ay yung tinukoy ng Galatians chapter 5 verse 22, bunga ng Espiritu. Now, ito naman ay doon sa ligtas. At maliwanag dahil tinukoy yan ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 18 or I think 19, sabi niya, kung ang ginagawa ko ay yung hindi ko ibig, hindi ako. Yun yung pangalawang ako niya. Hindi yung kaluluwa at espiritu ko, kundi ang kasalanan na nakatahan sa aking laman. So dito, dilinaw ni Apostol Pablo, ang laman niya hindi ligtas, kaya mamamatayan. Kung ira-rapture man yung kanyang katawan, buhay nang magra-rapture man, yung kanyang katawan lupa will change from corruptible into incorruptible. Yung corruptible from sinner to glorified body. Yun ang salitang from corruptible into incorruptible. Bakit kinakailangan magbago ng ating laman? From corruptible into incorruptible. Kasi nasa kasalanan ang ating laman. So sa makatuwid, kapag tinutukoy natin yung salitang ligtas, maliwanag sa Bible na ang ligtas lang po, hindi ang ating espiritu at kaluluwa lamang. Hindi ang ating laman. So kapag nagkakasala ang ating tayo, ang tumutukoy po yan sa laman, hindi sa ating kaluluwa at espiritu. So sa makatuwid, kapag pag-uusapan natin ang osas, yung once saved, always saved, tumutukoy po yan sa ating espiritu. Ang malagandang tanong marahil ay ganito, kung nagkakasala ba ang aking laman, nadadamay po ba ang aking espiritu? Kasi kung nadadamay ang espiritu mo sa kasalanan, mararahil mawawala ang kaligtasan mo. Kasi nagkakaroon ng kasalanan ng espiritu mo. Meron bang talata sa Bible na nagsasabi na ang ating espiritu ay hindi na nagkakasala? Sa 1 John 5:18, ang sino mang ipinanganak sa Diyos ay di na nagkakasala. Ang sabi nila, ang sabi ng marami, ito daw tumutukoy kay Kristo. Ang problem, si Kristo po'y hindi ipinanganak sa Diyos. Si Kristo po'y appointed Son of God. Tayo po ang ipinanganak sa Diyos. Yung mga sumampalataya kay Kristo ay ipinanganak sa Diyos. Ang sabi ng Bible sa Book of John chapter 3, maliban na ang tao ipanganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So yung tanging sumampalataya lamang sa Panginoong Jesucristo, yung ipinanganak muli. Sila yung ipinanganak ng Diyos. At ang maganda sa mga sumunod na salita, tumutukoy naman sa anak ng Diyos. Sapagkat ang kanyang binhi ay nag-iingat sa kanya. At tumutukoy naman yun sa Panginoong Jesucristo. So lahat ng sumampalataya kay Kristo ay iniingatan ni Kristo na yung kanilang kaluluwa at espiritu na nilinis ng kanyang dugo ay huwag maapektuhan sa pagkakasala ng kanilang laman. At yun marahil yung kahulugan na kapag ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, meron ka ng eternal security. Bakit? Kasi ang espiritu at ang kaluluwa mo na siya namang ligtas habang ikaw ay nabubuhay sa lupa,
ay protected of God. Yun yung sinabi ng Diyos, shall never perish. Pero yung laman mo, yung katawang lupa mo na nasa kasalanan, mamamatay pa yan. Okay? Kaya ang mga Kristiyano, kahit nagkakasala sa laman, gaya ni Apostol Pablo, yung kanilang espiritu at ang kanilang kaluluwa ay iniingatan ng Diyos. Kaya ang osas, tumutukoy po yan doon sa ligtas lang. At ang ligtas ay ang espiritu at kaluluwa. Hindi ho yan tumutukoy sa laman. Kaya ang sabi ng marami, paano mo masasabing tama ang osas or once saved, always saved? Nagkakasala pa tayo. So sa makatuwid, si Apostol Pablo nagkakasala pa. Sinabi niya yon sa Book of Romans chapter 7. Pero siya din ang nagsabi ng assurance of salvation. Siya din ang nagsabi sa Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation for them which are in Christ Jesus. So, Apostle Paul speak of the security. Tandaan nyo, ang Romans chapter 8, verse 1 is eternal security, not eternal assurance. Kasi there is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. So, eternal security yan. So, kahit na nagkakasala pa siya, at inamin naman niya sa Romans chapter 7, verse 18, I think, or 19, pero sinabi niya rin sa Romans chapter 8 na mayroon siyang eternal security kasi wala na siyang condemnation. Pero nasa laman pa siya, nagkakasala siya. Ito yung isang patunay na ang laman, kapag nagkakasala, hindi niya naaapektuhan ang espiritu at ang kaluluwa na siya namang pinoprotektahan ng anak ng Diyos. Pastor, ano lang, quick question. Sige. Pastor, pa-define nga lang, Pastor, ng pagkakaiba ng eternal security and eternal assurance. Okay, ganito po. Gaya ng sinabi natin kanina, para ang salvation, kumpleto, dapat you have the eternal security and you have the eternal assurance. Ang eternal security is about the mercy of God, that God removed what we deserve. Okay, what is being removed for us that God removed what we deserve is God removed sin. Which is, sinabi ng Psalms 51 verse 5, for I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. We call that the original sin or call that the Adamic sin. When God removed that sin and forgive a sinner, lahat ng penalties, lahat ng suffering o torment para sa sin, wala na. Inalis na ng Diyos. That includes hell. That includes the eternal damnation. That includes the condemnation. Yung Romans chapter 8 verse 1. Why? Because you are forgiven. Yung salitang forgiven, ang ginagamit ng Bible diyan, is you are being justified by God. Declared righteous. Okay. Yung forgiven is that pinatawad ka ng Diyos and then you are declared righteous. By the way, the justification is under the grace of God. Why? Because that is a declaration that you are now righteous. God give you what you don't deserve. You don't deserve to be declared righteous. You only deserve to be forgiven. But the forgiveness of God actually is under the mercy of God. So since you are forgiven, hindi ka na papuntang impyerno. You shall never perish. And we call that eternal security. Ngayon, binigyan ka ng Diyos ng karapatan na maging anak niya. Sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them give Him power to become sons of God. Grace of God yan. Hindi mo deserve ang bigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. But the grace of God gives you what you don't deserve. Because you are now a child of God, listen, God promised that you will go to heaven with Him. Sabi nga niya doon sa magnanakaw, today thou shalt be with me in paradise. Amen. And that is now an eternal assurance. Salvation must have both the eternal security under the mercy of God and the eternal assurance under the grace of God. Amen.
So yun, no, napakalinaw no, ng pagkaka-elaborate ni Pastor about eternal security and eternal assurance. Okay? So, another question lang, no, Pastor. Kasi, narinig namin na ang stand mo for salvation is OSAS, no? Once saved, is always saved. And, ako din is, nabasa ko na rin, Pastor, yung book mo na Your Chance, Your Choice, Your Destiny. And, actually, Pastor, nung nabasa ko about sa backsliding, may isang chapter doon no, about backsliding na Chapter 24. yes po, na ang tao pala na totoong ligtas kahit siya'y mag-backslide is hindi siya mapupunta ng impyerno. No? So makikita niyo ron, no, kung tayo is actually soon magiging available yung book ni Pastor and mababasa niyo rin yung mga topics na nakapaloob doon sa Your Chance, Your Choice, Your Destiny. And Pastor, may question lang may question lang kami about Sige sa 1 Corinthians, no? Pastor, ito random lang to, random Okay, question. Sabi kasi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. Ang sabi rito is, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Pastor, ang sinasabi ba rito is, kapag ba nalimutan natin kung ano ang kaligtasan, no? Kasi minsan, alam natin, Pastor, meron tayong na-meet na isang tao. And then, kinausap natin siya, no? Sinira natin ng gospel. And that time, naunawaan niya na kailangan niya ng kaligtasan. And nailid natin siya into sinner's prayer. Pastor, nakita natin na naunawaan niya, tinanggap niya ang Panginoon. So, alam natin yun yung basis ng ating ng kaligtasan, Pastor. No? Kung talagang tayo tumanggap sa Panginoong Kristo sa ating puso. Pastor, kapag lumipas ba yung panahon and nalimutan niya na kung ano yung itinuro ko sa kanya about gospel. Pastor, yung ba yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 2 na kapag hindi natin naalala yung itinuro about sa kaligtasan is mawawala yun, Pastor. Okay, magandang tanong yan. Kung titingnan niyo po, actually, sa chapter 18 ng aking aklat, sa under eternal security, may nilagay po akong talata roon, Isaiah chapter 49 verse 16. Ito ang sabi doon, behold, I have driven thee upon the palms of my hand. Kaya ang teksto doon, sabi ng Bible, malilimutan ng ina ang kanyang suckling babe, pero hindi kita kakalimutan. Okay, now we're talking of salvation. Na kapag naligtas, ang ganda ng pangako ng Bible sa Book of Revelation. Sabi ng Bible, whosoever was not found written in the book of life shall be cast into the lake of fire. Those who are not saved. Pero Yes, in reverse, kapag ligtas ka naman, sabi ng Bible, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Now, hindi na ho pwedeng mabura yun. Hindi pwedeng, ay mali, buburahin ko itong pangalan na to. So, no names can be erased from the book of life. Amen. So, once na nakasulat na yan doon. Okay? So, malinaw po yun. Ngayon, meron pong batas na kung tawagin tayo ay Bible interpretation. May laws po diyan. May mga talata. Ito siguro magandang i-apply ng lahat. Ano po yon? May mga talata na kung tawagin po namin hard to understand. It's very, very confusing. Halimbawa, kapag binasa natin ang Hebrews chapter 6, talagang you will come up to a conclusion na talagang ang kaligtasan ay nawawala. Yun yung parang sa tingin mo, yun yung sinasabi ng chapter, ng Hebrews chapter 6. Kaya lang, nung ipinaliwanag ko yung, ginamitan ko siya ng tinatawag ko rito na analogy, using exegetical analogy. Pero since hindi yun ang gusto kong i-discuss dahil malalim pa yon, ang first law ay ito. May mga talata na mukhang nakakalito, mukhang malabo, hinahirap unawain. Ang batas po diyan, yung malinaw, yung established na aral at turo ng Bible, ay yun ang magbibigay liwanag sa mga talata. O, bigyan ka ng example. Kung ang Hebrews chapter 6 ay parang nagsasabi
na ang kaligtasan ay nawawala. Yun yung unang tingin. Yes. Pwede ko bang sabihin at panghawakan na itong talatang ito ay nagsasabi nawawala ang kaligtasan? Now, the Bible, ang buong Bible, is governed by the law of continuity. Bagamat ito ay 66 books, equal to into one book known as Bible. So, interrelated, connected. Mapakaraming talata sa Bible na nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi na nawawala. And those are clear, established teaching of the Bible. Therefore, those hard to understand chapters or verses in the Bible must not confuse a Christian dahil parang tumutukoy sa sa nawawala ang kaligtasan. Ang malinaw, yung mga talata na nagsasabi hindi na ito nawawala. So that's the first rule to apply. Yung malinaw, yung maliwanag, yung matatag na aral na hindi na siya questionable, clear na siya, ito na yung magiging guide sa atin na magsasabi na hindi nawawala ang kaligtasan. Kung makakabasa ako ng mga talata na sa tingin ko parang nagsasabi nawawala ang kaligtasan, hindi ko na pwedeng i-interpret sa ganung pagtingin. Hindi ko na rin pwedeng sabihin na nawawala ang kaligtasan. Kasi napakaraming mas maliwanag, mas matatag, mas matibay na mga talata na nagsasabi hindi na ito nawawala. Now, in order for that particular verse to extract its intended meaning, we need to undergo the process of analogy. Since ang ginamit po dyan ay hypothetical, the word hypothetical, nag-start siya an if. Now, ibig sabihin ba nito lahat ng nakalilimot ng aral ng Bible hindi naligtas? Hindi po. Wala pong ganun ng Bible. Hindi niya i-keep to remembrance. Now, ang malinaw, hindi nawawala ang kaligtasan, minsan kahit hindi mo naalala kung kailan ka talaga tumanggap, hindi mo, meron pa nga na tama yung doktrina ng kaligtasan, biglang naging mali ang doktrina, dating may repentance, nawala ang repentance, ibig sabihin ba nun, nawala din ang kaligtasan? Dating may pagtanggap at may sinner's prayer, biglang napunta doon sa wala ng pagtanggap at wala ng sinner's prayer, ibig sabihin ba nun, nawala din ang kaligtasan? Kasi nagbago yung aral, nagbago yung doktrina. Gaya nga ng sabi ko, once na nakasulat na ang pangalan sa aklat ng buhay, hindi na yun nabubura. At wala nang sino man ang may kapangyarihang magbura nun. Kasi bakit? Kasi ang Diyos lang ang tanging may kapangyarihan na magsulat ng pangalan noon. Whosoever was not found written in the book of life shall be cast into the lake of fire. So yun yung mga guidance na sa tingin ko dapat maunawaan ng sino man na nag-aaral, nagbabasa ng Bible, bago niya i-interpret yung mga talata na parang nagsasabi nawawala ang kaligtasan. Pero dahil mas malinaw na hindi, hanapan mo ng ibang pagtingin, paliwanag at pangunawa, pero hindi na maaari sa pangunawang nawawala ang kaligtasan. Kasi mas malinaw na yung aral na yon sa maraming bahagi ng Biblia. Thank you po, Pastor. So salamat po, Pastor, sa pag-explain sa amin ng eternal assurance, eternal security, at yung kaligtasan na hindi nawawala. Although marami pa rin siyempre mga katuruan na naniniwala, marami mga reliyon na nagsasabi, nawawala, and kailangan dapat continuous yung good works para ma-earn nila yung salvation. Pero kung gano'n nga yung turo, mababaliwala yung pagkamatay ni Kristo. Exactly So, siya din ang blood niya. Siyempre, mawawala na yung faith natin doon. Malalagay natin yung faith natin sa ating works. So, maraming salamat sa pag-explain doon. Regarding din sa process ng paghanap ng pagsaliksik natin sa gamit yung process ng Bible logic. Gagawa tayo ng another episode na full talaga doon. Pero for this one, particularly, gusto namin regarding sa salvation. Ano po ba yung pinaka-importante para sa isang Kristiyano, Pastor, na gusto niyong i-advise regarding sa salvation?
ano yung dapat yung pinaka-dapat na importante na maintindihan niya ng isang tao sa salvation. Okay, kung pag-uusapan po natin kapatid sa lahat po na nakikinig, salamat po dito kay Brother Ham at kay Brother John sa kanilang podcast na Faith and Coffee. I'd like first to congratulate these two. Napakahalaga dahil ito yung paraan para maipaliwanag at maunawaan po natin yung mga aral at katuruan ng Bible. No, hindi lamang sapat na tayo ay may opinion. Dapat tayo ay may basihan sa Biblia. Because ang opinion po ng tao ay opinion. Pero ang tunay po na kaligtasan ay matatagpuan po natin sa aral at turo ng Biblia. Ano man ang lumilihi sa sinasabi ng Bible, mali. Now, ngayon, pag pinag-uusapan po natin ng kaligtasan, kinlaro po natin kanina ang salitang pili. Hindi lahat ng naniniwala kay Kristo na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, yun na yung equal ng salvation. Ang ibig sabihin po pala ng believe ng Bible is to submit to the righteousness of God. Sino po ba yung righteousness of God? Ang Panginoong Jesucristo. So when you speak of the word to submit to the righteousness of God, is that ibibigay mo ang sarili mo sa Panginoong Jesucristo. At tatanggapin mo ang kanyang kamatayan sa krus at ang pagkabuhos ng kanyang dugo para sa iyong kasalanan. And listen, salvation is personal. Hindi ko pwedeng isampalataya ang isang kapatid, ang isang magulang, o ang sino mang kaibigan ko. Kailangan ito'y personal na gagawin ng isang individual. Hindi natin kayang sabihin sa ibang tao na ligtas na sila. Pag sinabi natin ang isang tao'y ligtas, tayo'y bumabase lamang sa kung ano yung nakikita natin. So ito yung tinatawag natin surface. Ang maliwanag naman ng Bible, ang sinabi ng Bible, by their fruit you shall know them. So kung anong nakikita mong bunga, nagkakaroon tayo ng kakayanan na sabihin, ay talaga nga siyang naligtas. Pero kung halimbawa, hindi mo nakitaan ng bunga, pero nakita mong sumampalataya sa Panginoon, talaga namang nasabi mo na tumanggap, pero nawawala yung bunga. So nagkakaroon patuloy ng pagdududa, talaga bang naligtas? Talaga bang tumanggap? Kasi maliwanag naman ang 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Hindi mo nakita yung bagong nilalang. So marahil wala pa siya kay Kristo. Pero ganun pa man, hindi natin pwedeng husgahan. Talagang hindi ligtas. Baka magulat tayo nasa langit. Kasi ang nakakaalam daw po ng puso ng tao ay ang Diyos. Tayo po'y tumitingin lamang sa kung ano yung bunga at anong nakikita natin. So, we cannot judge completely a person whether he is saved or not. We can only speculate based on what we see, on the external fruit, not on the internal heart. Kasi wala tayong kakayanang makita yon. But salvation, mga kapatid, para ang isang taong maligtas, ito lang po ang sinasabi ng Bible. Hindi dapat opinion. Ang sabi ng Bible, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So repentance is a vital ingredients of salvation. Bakit? Because repentance is to appeal to the mercy of God. Is repentant word? Is repentant considered good word? No. If you believe the gospel says you are a sinner. The gospel says you need to repent. You need to repent. Yan ang sinabi ng Romans chapter 10. They obeyed not the gospel. So, ang gospel, hindi mo lang papakinggan. Susundin mo kung ano yung sinasabi ng gospel para ang tao masave. So, since you never obey what the gospel says for you to be saved, hindi ka masisave until you follow what the gospel says. At ang sabi ng gospel, repentance toward God. Pangalawa, ang sabi ng gospel, faith toward our Lord Jesus Christ.
Yun yung sinabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ. Yung faith toward our Lord Jesus Christ, yun isang ingredients ng salvation. So, isa lang dito ang mawala. It cannot be equal to salvation. Pastor, pwede ho bang manampalataya na lang ako? Hindi ako magre-repent. Maliwanag ang Bible. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So bakit po? Because in order for you to be saved, you need both the mercy of God and the grace of God. In order for the mercy of God to be given, repentance is required. In order for the grace of God to be given, faith is required. Kaya kung papansin niyo maging sa Titus 3:5, not of the works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Faith was not mentioned sa Titus 3:5. Because para ibigay ang mercy, nire-require yung repentance. But if you will notice in the book of Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace are ye saved through faith. Faith was mentioned because in order for the grace to be given, faith is required. Kasi doon lang ibibigay sa iyo yung power to become sons of God. So, in order for this salvation to be completed, mercy and grace. And doon naman sa isang kasalanan, ang required sa kanya ay repentance and faith. Sa repentance, doon ibibigay ang mercy. Sa faith, doon ibibigay ang grace. Pag repentance at na-forgive ka, magkakaroon ka ng eternal security. Sa faith, kapag ikaw ay nabigyan ng grace at naging son of God, doon ibibigay ang eternal assurance. So if you have the mercy and the grace, you will have the security, eternal security and eternal assurance. But for you to be given both the mercy and the grace, required ka ng repentance and faith. Kasi yun ang hinihingi ng characteristic of God. So napakaganda, nawa po ay nakatulong, nawa po ay nakabuti. At napakagandang discussion. So salamat kay Brother Jom, salamat kay Brother Ham. Sana ito ay nakatulong at nakapagbigay liwanag po. Lastly, Pastor, maraming salamat. And we're looking forward sa next episode. No? Pero lastly, Pastor, this is a personal question. No? We know some stories about you. You really came from a hard or low life na background. No? For this book na about salvation, Pastor, for you, how has salvation has changed your life personally? Well, salamat po. Well, galing po sa pagiging drug addict, galing po sa walang kinabukasan, walang direksyon ng buhay, ay nung ang Panginoong Jesucristo po ay makilala ko, that was 20. Nung panahong yun, mga kapatid, isa pa akong drug addict, binago ng Diyos ang buhay ko. Yung pong 2 Corinthians 5:17, totoo po lahat ng yun. Ang sabi ng Bible, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Lahat ng mga bagay ay nagsilipas na narito siya ay pawang naging mga bago. At yun po yung isang bagay na talagang nantanggapin ko ang Panginoong Jesucristo. And by the way, ako po ay nakakilala kay Kristo through repeat after me prayer. Sabi nila, risky ang repeat after me. Now, yung salitang risky does not mean false. Ang salitang risky, it could be possible na mali yung salvation, but does not mean wrong. Pero kung titingnan po yung risk ko talaga, iyong naniwala lang. Basta sabi mo, maniwala ka lang na hindi mo siya na-lead sa sinner's prayer. Well, kapag tinignan yung risk, mas mataas po yung risk ng maniwala ka na lang. Because ako po, nung ginaid sa sinner's prayer, I sincerely follow the prayer of the one who guides me as my personal prayer to God. So that is a prayer of repentance and acceptance. And since then, binago po talaga ako ng Diyos.
at binigyan ng direksyon, binigyan po ako ng meaning, binigyan po ako ng purpose, at ang layong-layo na po ng ipinagbago ng buhay ko. So I really thank God dahil siya po yung nagbago sa aking buhay at nagbigay din ng direksyon. Okay. I think that will be all for this episode. And abangan nyo yung next natin na topic kasama si Pastor Edwin Timbaga. Opo. So, that's all for this podcast. Salamat sa pag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo sa amin. And follow this Faith and Coffee. Kasama ko si Brother Jom. And I'm Brother Ham. Regular every ano yan. Abre. Hindi, ano lang yung podcast. So, yun. So, abangan nyo yung next schedule natin. Ipopost natin sa page namin. Okay? Thank you for following Faith and Coffee, the podcast. Okay. Thank you po. Palakpakan. Pero ano to, Pastor, kasi yung podcast